Hello guys, nandito na naman kami para magbahagi ng mga bagong updates dito sa trading manager natin guys. Ano-ano ba yung mga nabago ngayon dito sa bagong trading manager natin? Ayan, puro bago lahat. Yung iba siguro sa inyo, hindi masyadong pinapansin yung mga ganito. Mas prefer nila yung manual kaysa gumamit sila ng mga EA, mga utility. Well, ito guys, itong trading manager natin. From the word itself, trading manager. Manager. So, parang assistance lang natin siya, assistant. So, manual trading pa rin tayo. May mga execution lang tayo dito na imbes na mapadali, imbes na mapahaba yung proseso natin. Gumagamit tayo dito ng, eto, gumagamit tayo dito ng mga iba't ibang feature para mas maging efficient tayo, mas maging convenient yung pagtitrade natin. Yan. So, ito, pakita ko muna sa inyo guys yung kabuuan ng trading manager natin. Nakikita nyo ngayon, itong nasa left side ng screen ko. So, ito yung buong trading manager guys. Siguro hindi nyo muna ma-appreciate yan kasi madaming mga buttons dito. Hindi naman siya kagaya ng, wala yung sabi ng mga ibang, madami na rin mga gumagawa ng mga ganito. May mga kanya-kanyang feature din. Pero sa atin yung mga palagi ba nating ginagamit kapag nagtitrade tayo? Number one, ano ba yon? Ayan, kalimitan syempre pag nagtitrade tayo, kailangan nating mag-place ng trades natin. So, meron tayong tinatawag dito na ah, order type or ito yung um, pending order natin na stop or limit. And then meron din tayong market execution. Yung trade natin is once na pinindot natin, immediate execution na. So, yan. Nandito lahat na yan, guys. So, ano yung purpose ba ng trading manager? Sabi ko nga, mas magiging efficient tayo, mas mapapadali yung trading journey natin or yung trading experience natin. Kasi kung gusto mo talagang aralin ang trading, kailangan mong maging efficient. Kailangan mong malaman lahat ng mga kailangan mong malaman kagaya ng pagpe-place ng mga order. Kasi dito guys, dito sa sistema na binuo namin, layered yung trades dito guys. So yung mga hindi nakakaalam, layered, ibig sabihin, hindi lang iisa. Iisa yung trade namin. So up to 4 trades tayo dito guys. So pwede mong i-lessen naman yun. So dito, hindi kagaya ng ito. Ano ba yung number one na hassle? Especially kapag nagtitrade tayo. Let's say, pag may kinakopy ka yung mga signals, nagbibigay sila ng mga multiple trades. Ito palagi kong dinidiscuss to guys. So ito, pakita ko lang sa inyo dito guys. So meron tayo dito. So naka-Nasdaq ako ngayon guys. So nakikita nyo dito, meron tayo dito sa order type, meron tayo dito market execution, and meron din tayong pending order dito. So let's say kapag may binigay yung master trader nyo, isipin nyo guys kung gaano ka hassle i-execute yung, let's say, 4 trades or more. Sabihin mo na lang 4 trades. Isa-isahin mo yung i-execute. Lalagay mo pending order. Kasi kalimitan ng mga binibigyan nilang signal is limit, yung iba, pero kalimitan limit. Yung iba stop order din. Pero ang pino-point out ko lang dito,
Kapag inisa-isa mo yun guys, medyo matatagalan din. Baga, alam ko naman na karamihan sa inyo o karamihan sa atin, ayaw natin yung natatagalan tayo. So, that is why, ito yung ginawa naming sistema na instead of using this, ito yung the usual way. Maglalagay ka ng trades mo or ng mga pending orders mo, isa-isa. Ngayon dito, nakikita nyo dito, meron na tayong mga input boxes para sa buy entry, buy stop loss, sell entry, tsaka sell stop loss, and then even meron ka na rin lot size dito. And of course, meron kang TP targets. So, meron kang TP 1, 2, 3, and 4. Ayan. Ano yung pagkakaiba? Ano yung pagkakaiba na pag-place ng order the usual way at paggamit nito, trading manager? Sabi ko nga dito sa yung nakasanayan natin na usual way, kapag naglagay ka dito, iisa-isahin mo yun na i-execute guys. Mag-place ka dito, kunwari magbabay ka, or magpe-pending ka, magpe-place ka dito, iisa-isahin mo yan. Unlike dito, let's say for example, meron kang, kunwari ito, maglilimit tayo. Yan, ito yung button natin to activate our. Kasi mamimili ka eh. Mamimili ka dito, either stop or limit order yung gagawin. Yan, let's say for example, magbabay enter tayo. Ilalagay ko lang dito. Lalagay ko yung price. Let's say for example, ito, gayahin ko na lang to. 2, 2, 3, 5, 20.70. Yan yung buy entry ko. And at the same time, ang stop loss ko yung buy low. Yung orb low, I should say. 2, 3, 4, 3, 1.20. So, ayan guys. So, as you can see, the moment na nilagay ko yung mga prices, yung entry natin at saka yung stop loss natin, nag-calculate na ng lot size. So, ito yung manual guys. So, hindi mo na kailangan na mag-isip pa kung ano yung gagamitin mong lot size. Kasi itong calculated na to, ito yung recommended lot size. Base sa risk na nilagay mo dito. Kasi ang default ng system guys is 1%. Yan. So kung gusto nyo maintindihan to guys, tapusin nyo yung buong video na to kasi kapag mas maganda kasi isang buuan kasi yun yung nakasanayan ko. Yung i-discuss ko ng ganito yung kabuuan ng system. Ngayon, balik tayo dito. So ito guys, the moment na nilagay ko yung entry, either pwedeng sell yan or buy. Pero pinakita ko lang sa inyo. Nag-calculate na yan. So dito, pag titignan natin dito sa settings. Dito sa first setting natin, meron nakalagay dito na risk percentage. Ano ba to? Ito yung percentage sa account mo, kung ilang percent. So by default dito sa system, dito sa trading manager natin, ang naka-default dito is 1%. So let's say for example, ito, 8562. Ang 1% nito is $85 guys. So yan, yung 85.62 na yun guys. Fix na yan. Meaning to say, kahit, kasi ang alam natin, kahit mag-iba yung candle length natin. Kasi nag-iiba yan eh. Every session, every now and then, nag-iiba yung candle length natin. Let's say for example, ang orb kasi ng um, kapag tinitrade natin ang market using our strategy, dito na naka-embed dito sa system natin yung orb.
Dynamically changing kasi yung candle length, guys. So from time to time, nag-iiba yung pips niyan. Ngayon, yun yung ginagamit ni trading manager, guys, to calculate your lot size. So nag-iiba from time to time yan. Ngayon, syempre, habang nag-accumulate yung balance mo or lumalaki or nag-iiba yung percentage yan. Ngayon, tingnan nyo, nilagay ko kasi ngayon, yan yung candle candle structure ngayon, yung 15 minutes na yan. Diyan siya nag-base ng calculation niya, which is, ang recommended lot size niya is 0.96. So, kahit, sabi ko nga, dynamic lot size. So, meaning to say, kahit maliit yung candle length mo o lumaki, ang nangyayari pa rin yan, fix pa rin yung nire-risk mo na $85. Or, kung ano man yung 1% ng account mo. Ayun, ah, dito ka na mamimili. Since eto, sabi ko nga, ang kinuha nating price is, ang entry point natin is yung orb high tsaka orb. So, pwede ka nang mamili dito. As you can see, meron tayong button dito. Intended button na OT. Kung nakikita nyo dito, OT. So, ibig sabihin yan, order type. Ano ba tong order type? Ikaw, mamimili ka. Ang ibig sabihin ng order type, may dalawang klase yan. Meron tayong stop order or limit order. Yung iba alam na to, pero yung iba na lilito pa dito sa dalawang klase ng order type na to. Ang ang stop order, yan yung price na gusto mong daanan ng current market price. Yung limit order naman, from current price, babalikan niya yung gusto mong price. So, babalikan at saka dadaanan. Stop order, dadaanan niya. Yung limit naman, babalikan niya. So, guys, stay tuned lang kayo kung gusto nyong malaman talaga yung kabuuan ng trading manager. Kailangan nyo tapusin tong video para malaman nyo kung ano yung mga importanteng bagay dito. Kasi kung seryoso talaga kayo sa trading, ito lang yung pwede kong ma-share sa inyo. Since yung system naman is totally free. Guys, may mga requirements lang kami. So, yan. So, napag-usapan na natin yung order type, which is yun, stop order or limit order. Yun, guys. So, dito mamimili ka na. Meron tayong dalawang button dito. So, discuss ko to. Meron tayong buy OT dito, tsaka meron naman tayong buy MO. Same thing dito sa place sell natin. Meron tayong sell OT, tsaka sell MO. Yan. So, yan guys. Actually, meron tayong position dito kay Nasdaq kanina. As you can see, nasa 15 minutes time frame tayo. Isingit ko lang to guys. So, orb strategy yung ginagamit natin dito. Orb strategy yung ginagamit natin dito guys. Ngayon, may mga indicators kami na ginagamit. And then same thing, hybrid, it's a combination between orb strategy plus mga confluences dito. Di-discuss natin yan later on guys. So dito muna tayo sa mga buttons or sa mga features ng trading manager natin. So as of now guys, naka-money management tayo. So triggered na yung TP1 natin. Alisin ko lang yung mga lines guys para mas clear. So ito yung 9:30, line ng 9:30. Nakikita nyo dito, ito yung TP1. Naka-money management tayo, i-discuss ko sa inyo mamaya. Naka-money management tayo, so the moment na yung original na stop loss natin ng 4 trades natin, layer trades, the moment na hit yung TP1, so TP1, out of the picture na yan. Na-hit na yung TP1, so immediately, si trading manager, minove niya yung stop loss from orb low, diretso na yan sa above ng entry point. Why? Why above ng entry point? Kasi, kino-consider natin yung spread buffer. So, yun yung importante yan, guys. So, anong ibig sabihin nito? Sinisecure natin yung profit. Discuss natin mamaya yan, guys. So, for now, balik tayo dito.
Sir, ano 'tong buy OT? At saka ano 'yan, MO? Tatanungin niyo. I know. So 'yan, kapag ang gusto niyong execution kapag ang gusto niyong execution ng market is order type, eto yung pipindutin natin guys, buy OT, order type. So let's say naka-buy stop ka dito or buy limit. Makikita nyo guys mag-iiba. Kapag pinindot nyo yun, mag-iiba ang kulay ng button. So from stop to limit, yan. Eto naman, dito naman tayo sa MO. Last buy MO or sell MO. Ito yung market order guys, or ito yung market execution na nakita nyo kanina dito pala, dito. Ito, execution. Yung isa, sa pending. Sa pending tsaka, yung pending yun yung order, stop order tsaka limit order. Yung market execution naman itong MO. Yan. Anong kagandahan? Balik-ulit yung target natin guys. So yan. So yan yung TP1 height na yun guys. So naka-move na yung stop loss natin dito. Yan. Sige, clear muna natin para walang masyadong line. Yan. Anong kagandahan ng pending at saka market execution na feature ng trading manager? Sabi ko nga guys, the moment na pinopulate nyo to or nilagay nyo lahat ng input dito, mga price dito, mga prices, mga levels dito. Kapag pinindot nyo yan guys, let's say for example, nag-buy order kayo, nag-buy order type. Kapag pinindot nyo yan, immediately, sige guys, magbukas na lang tayo dito. Magbukas na lang ako ng siguro si GBP. GBP USD. Para may pakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Okay. View, navigator. I think, sige. Ayan. Iba yung wallpaper niya. Pero anyways guys, same thing yan. So, lagyan natin yung indicator natin dito. Yan. Okay. Balik tayo dito. 15. Dito tayo sa 15. Iba na yung candle dito. Yan. Okay. So, saan na ba tayo? So, yan. Dito mas nakikita nyo. Kasi nako-customize kasi itong um, pinaka-wallpaper ng trading manager natin. Sabi ko nga guys, yung post ko last time, trading shouldn't be boring. Kasi alam naman natin, lalo na yung mga, siguro, yung mga matatagal na, nasasabi nila. Pero yun nga, para at least, nakikita natin, um, colorful, vibrant colors, para at least, nagiging relax yung mindset natin. Well, ganun ako guys. Hindi ko lang alam sa mga iba. So, ganito yan guys. So, eto, dito tayo ulit. Pakita ko lang sa inyo kung paano mag-execute, kung paano gamitin yung pending order guys. So, magmamark lang ako. So, eto yung start ng New York session guys. So, 9:30, nag-mark na tayo ng key levels dito. Be mindful guys, ang minamark natin dito is 15 minutes time frame. So, yan yung ginagamit namin, or yan. Ngayon, as you can see here guys, nag-breakout yung candle. So, nag-breakout sa orb block. So, ang titignan namin ngayon, since as you can see guys, nakikita natin dito sa indicator natin, the sellers are in control. Pati yung crossover natin.
So, ang titignan natin, ita-target natin is below. So, yan na yung mga target natin. As you can see guys, noong prines ko yung below target or yung B target dito, nag-populate na yung price. So, hindi ko siya tinime guys. So, see, kung gaano ka ka-efficient, kung gaano ka habilis maglagay, hindi ka na magtatag dito. Kasi iisipin mo siya, tinitingnan mo pa yung price. Yan. So basically guys, ito lang yung nagiging calculation talaga. Kung ano kung gaano kahaba yung orb length mo or yung candle length mo during the day sa session, yun na rin yung mga TP targets mo. So TP1, 1 is to 1, TP2, 1 is to 2, TP3, 1 is to 4, ay 1 is to 3, TP4, 1 is to 4. So yun lang. Ngayon, tingnan nyo na populate na. Ang pinindot ko yung below target. Ulit guys, ito yung orb tools natin. So nagmamark ako ng marking, gamit yung marking tools natin dito ng orb. Mark. Mamark na yung orb high tsaka orb low. And then i-identify ko kung saan ako magta-target based sa aking confluence or sentiment kung ano man yung bias during the day. Let's say below target guys. Yan. So you can see, sabi ko nga, na-populate na yan. And then, ngayon, okay, since we are still, okay, eto magli-limit muna ako. Nasa sell side tayo guys ah. So stop. The default of order type button is stop. So kailangan nating pindutin para mag-limit tayo. Example ko lang to guys para makita nyo yung execution. The moment na pinindot ko yung limit dito and then pipindutin ko ngayon tong sell order type. Pag pinindot ko yan, tatanungin. No. Pala, hindi. Pala. Ito pala yan, guys. So, kasi, originally, um, meron tayong tinatawag na median candle. Pagka-breakout, guys, pwede mong, let's say, ito yung median candle, guys. Yung gitna niyan, doon natin ipi-place yung entry natin. So, let's say for example, yan yung median natin. Ngayon, pipindutin ko to, tatanungin ka niya, populate median price to. Pag pinindot mong no, sell entry, and high as stop loss. So, ang pipiliin natin ditong stop loss is yung orb high. So, pipindutin ko yung no para mag-sell limit tayo. No. Yan. So, meron nakakalagay doon, enter median. And then, nandito na rin yung prices. See, meron ka ng populated price dito. Ngayon, since yung price is nasa baba ng median line natin or yung entry natin, pipindutin ko yung sell, magli-limit tayo. As you can see, nag-place na siya ng 4 na trades. I-clear ko lang to para makita yung trade execution. Dito. As you can see, ito yung malapit to. Pero pinakita ko lang sa inyo para makita nyo kung paano na-execute. So, minsan ang pindot lang guys. The moment na nandito na yung mga lines, magpapopulate na yan dito sa Trading Manager. Nandito na rin yung entry natin tsaka stop loss. Pinindot lang natin. So, pakita ko sa inyo, trade. So, nandito na yan, guys. Yan. GBP. So, triggered na siya actually. Kasi yung spread lang naman niya is I think nasa 0 point something. So, triggered na yan. Yan. So, ganyan guys. So, minsan, syempre, nakalimit tayo, binalikan na yung order. Sabi ko nga, ang stop, dadaanan niya yung price. Ang limit, babalikan niya. Ayun. So, same thing lang din sa buy OP. Kung magbabay limit kayo, ganun lang din guys. Ganun lang yung gamit niyan. Okay. So, i-clear natin. Yan guys. I-clear ko lang tong order na to. Actually, active na to. I-clear ko na. So, see, meron tayong close all button dito.
So, i-close niya yan, pending at saka active. Meron din tayong partial dito. Yan. So, ganyan yun guys. So, yan yung limit. Paano naman yung market execution? Pakita ko sa inyo guys. So, mag-mark ulit tayo. And then, below target pa rin tayo. Yan. So, yan pa rin yung mga targets natin. Ngayon, syempre, ano yung pipiliin mo na execution mo dito? Magse-sell tayo, syempre. Para may pakita ko sa inyo. Ngayon guys, since nandito na tayo, malapit sa TP1, hindi na natin itatarget yung TP1. So, i-delete ko lang yung TP1 guys. I-delete ko lang yung TP1 and then pipindutin ko naman tong sell MO. So kapag pinindot ko yan, may mag-prompt, execute short market order using orb high as stop loss. So, pipindutin ko yan. So immediately guys, kung titingnan nyo yung order natin, nandito na yan. Tatlo lang. Kasi dinilit natin yung isa. Populated na yan guys. Kung ano yung prices mo na nandun sa trading manager, yun yung ika-catch up niya. So i-clear lang natin yung mga lines dito. Yan guys. Tatlong trades na to. Hindi mo iniisa-isa yan guys. Hindi mo iniisa-isa yan. So, ganun ka-convenient to guys. So, palagi kong sinasabi to sa inyo guys. So, yun. So, I hope you can hold guys kasi madami pa akong hindi discuss about dito. About sa system namin guys. So, i-close ko na lang to. Yan. So, guys, pwede mo i-close yan. So, yan yung klase ng execution natin. Pending man yan or market. So, before, eto lang yan, yung limit lang. Pero dinagdag natin dito. Kasi may mga condition tayo dito na pwede natin gamitin si limit or si stop order or yung market execution. Ngayon, balik ulit tayo dito kay Nasdaq guys. Yan. So yan, naglalaro pa rin siya. So still, holding pa rin. Pero yan guys, secured na yung TP1 natin. So as you can see, yung stop loss natin dito. Ito yung pinaka gusto kong intindihin nyo mabuti. So, itong money management, i-explain ko sa inyo mamaya. Ang kahalagaan niya. Yan. So, yan. Okay. Ngayon, pinaka... So, alam niyo na ngayon itong mga button na to. Ito yung, okay, ulitin natin. Ito yung order type natin. Magli-limit kayo, mag-stop. Ito naman yung market order natin. O yung market execution natin. Automatic na rin yung calculation ng lot size dito, guys. Hindi na kayo magkakalculate. So, nag-a-adjust yan. Either you are trading crypto, currency pair, indices, at saka ano pa ba? Ano pa ba? Gold. Yan. Iniiba lang natin yung settings natin dito based sa pair na trade natin. Nagka-calculate na yan. So from time to time, nakabukas naman na sa'yo to. Yan. Okay. So dito guys, so as you can see guys, no, dito sa GBP kanina, iba yung wallpaper guys. So sabi ko nga, trading shouldn't be boring guys. So eto nako-customize to. Meron tayong settings dito. Dinagdag ko na actually. Eto, panel wallpaper. So eto, dinesign natin. Dinesign ko to sa Photoshop. So wala kayong makikita ganito guys. I mean, yung mga posted ko na lang siguro. Pero ako yung nag-design nito. And then ito, sinasdak naman ito. Ito yung gustong gusto ko rin dito guys. So madami yan. Kung may gusto kayong mga wallpaper, pwede natin customize yan. Sa mga meron ng ganito guys. Yan. So ito yung input boxes natin. Kapag hindi mo ginamit yung orb
marking tools natin or model marking tools natin, ikaw talaga yung magpapopulate nito. Pero ang kagandahan nito guys, mag input ka lang ng mga parameters. Sabi ko nga, mag input ka lang ng mga parameters dito. And then, i-execute mo sila by pressing single button. Isang button lang guys, nandun na lahat yung trades mo. And then, ang gagawin mo na lang, kahit iwan mo na si... Pero dito ka lang pwedeng mag-trade. I mean, dito lang natin pwedeng gamitin si Trading Manager guys. Dito sa PC. Sa phone, hindi natin pwedeng i-install. Sa phone, magmamonitor na lang tayo. Yan na lang yung gagawin natin. Okay. Next. Iwan muna natin to. Nakikita nyo to, MM. Ito yung money management guys. Gusto kong intindihin nyo to. Kasi yung iba, hindi ko alam kung naiintindihan nila kung anong kahalagaan nito. Okay. So, 50% close all. Itong close all guys, basically, kapag may active order ka or pending order ka, pag pinindot mo to, magko-close yan. Yan, close all open trades and pending orders. Yan, tatanungin ka niya. Itong 50% naman, close 50%. So, pwede mong gamitin tong pang cut loss at saka pang partial take profit. Yan. So, naka-default lang yan ng 50% guys. Pwede mo i-customize yan based sa preference mo. Pwedeng 25%. So, from time to time, let's say for example, night na yung TP1 mo. And then, yung remaining trades mo, pwede mo na i-close kasi by, let's say, running ka na ng $100. Let's say, naka-default ng 50% dyan, pwede mong i-close na yung 50% dyan. Nasa inyo. So, nandito na, abot kamay mo na yan. Trailing. So, karamihan sa atin alam na yung trailing, guys. Madaming ways paano mo gamitin to. Pero ito yung tatlong features ng trading manager natin. Yung MM, yung money management, break even, at saka trailing. Ito lang guys, sapat na para sa akin. Tatlong button lang tayo guys. Yung ibang mga developer, okay naman, wala na akong problema doon. Kasi ganun nila dinisenyo sa kanila eh. Pero tayo yun lang para, ito lang, mga tatlo lang para alam natin kung ano yung gusto nating gamitin man dito. Hindi tayo mahihilo. Kumbaga, ayun nga, abot kamay mo na. Pero ang pinaka-default ko dito guys, money management. Kasi the moment na may yung TP1, pwede mo nang iwan yung trade ko. So, proceed tayo guys. Ito, ginamit ko kanina, median line. Kapag limit ka or stop order ka, magagamit mo to. The moment na mag-breakout yung candle sa mga key levels natin, imamark mo yung median nung candle na yan para doon ka magli-limit or mag-i-stop. Yan. So, toggle time, nakikita nyo dito guys, ewan ko kung yung nakikita nyo, 10 at saka 16:30. Ito guys, broker time. Meaning to say, itong broker time na to guys, i-align natin sa Eastern time. So yung alas 10 guys, sa Eastern time, 3 a.m. yung opening ng London session. Yung 9:30 naman, yun yung alignment natin, time alignment natin dito sa 16:30 or ito yung server time ng broker. So make sure natin guys, kasi magkakaiba yung merong behind, ang oras ng broker, merong advance. So make sure natin na yung mga broker na ginagamit natin is aligned. Sabagay, kasi dito, makikita naman natin yan kasi babies natin doon sa, let's say for example, meron kayong tinitignan na website na yun yung Eastern time. Titignan lang natin yung oras natin, tapos i-align natin dito sa broker natin. Okay, balik tayo dito. Okay, mark. Ito yun guys. Ito yung ang minamark niya dito, yung orb high, horizontal orb high, tsaka horizontal orb low. And at the same time, minamark niya yung time, 16:30 as you can see. So this is New York. And then clear,
Kapag may mga lines ka dito, i-clear niya guys para hindi naman yung congested yung chart mo. Eto, dalawa, A target or B target or yung tinatawag natin na above target tsaka below target. So, may mamimili ka dyan. Kasi for example, ang scenario natin is meron tayong the moment na mag-mark tayo ng orb natin, and then after a while, nag-break na sa orb high natin, and it did some retest. So, meron na tayong confluence doon plus mga indicators natin na alam natin na yung market is going up for that specific scenario. Ipindutin natin yung A target or above target. So, above target, imamark niya yan yung TP1 to TP4 mo. So, ganon yung purpose niya. And, i-clear mo lang yan para maalis yan. Ito, nagre-reset siya. Kapag nag-change ka ng time frame, naaalis. Kasi nagre-rebuild siya. So, mark mo lang. So, this one above. Yan. Same thing, kapag pinindot mo to, B. Sa below ka naman. Pwede mo naman pagsabayan ka actually. Yan. So, TP1 target mo sa above, TP target mo naman sa below. Okay, dito lang tayo sa above. Yan. So, yan guys. Every time na nagpipindot ka ng mga buttons dito, populated na yan. I don't know kung ganyan yung nangyayari sa iba. Pero, dinesign natin to. Sabi ko nga para maging efficient tayo, mas mabilis. Yung reaction natin sa market is mas mabilis. Okay. Sana naiintindihan niya yung mahalagang mahalagang aspeto dito sa trading manager natin, guys. So, alam ko, yung iba sa inyo, lalo na yung mga beginner, natututo pa lang kayo. Pero, eto, ang kagandahan lang talaga nito, guys, built-in na yung number one, risk management. Meron tayong proper lot sizing, capital preservation. Ano pa ba? Money management. Ano pa? Kumbaga lahat ng mga kailangan mong, ito yung mga, ito yung mga significant or ito yung mga relevant na features na kailangan mo para sa trading mo. Pero yung iba, nasanay na kasi nila the usual way. Sabi ko nga. Pero eto guys, mas mapapabilis. Tsaka eto systematic. Pinakamahalaga naman kasi kailangan mong maging systematic sa pagtitrade. May mga rules kang sinusunod at yun lang yung sinusunod mo from time to time na nagtitrade ka. Yan. Kasi nakakadagdag yan sa stress ng, alam mo, sa atin nakakadagdag. I mean, ang dami kang iniisip, ano kaya yung gagamitin kong lot size? Ano kaya yung i-risk ko? Tama ba itong nilalagay kong lot size? So dito guys, sa settings, pinakita ko nga sa inyo, nandito yung risk percentage per trade. Ibig sabihin itong per trade guys, isang bagsakan to guys. Kumbaga 1%, let's say, yan nga, 8,000, $80 yung 1% yan. Yung $80, ika-calculate niya yung total lot size. And then, i-divide niya into 4 kasi meron kang 4 trades. Layer na 4 trades. Pero pwede mong baguhin dito guys. As you can see dito, meron tayong number of TP targets. So yan, pwede mong 3, pwede mong gawing 2, pwede mong gawin. Yan yung nag-a-act as divisor. Yan yung, yan yung kahalagaan ng proper lot sizing guys. Kasi, ito yung proper word para sa akin eh. Bago ka humarap sa, bago ka mag-place ng trade mo, bago ka humarap sa chart, dapat anticipated mo kung ano yung nire-risk mo. Baga, hindi mo man kailangang alamin lahat, pero
eto sa risk management, napaka-importante 'to. Kailangan mong i-anticipate 'to. So, ayun kung alam ka ng mag-calculate, alam mo na yung nire-risk mo, okey yun. Pero eto guys, lalo na sa mga nag-uumpisa, ilagay mo lang yung percentage dito. Makikita mo na dito may monitoring ka naman dito, may monitoring label naman tayo dito. Meron tayong balance dito, running P&L, and then meron kang risk per trade dito. Ito yan sinasabi ko na 1%. Meron kang spread checker dito, max lot size. Itong max lot size, ito yung kabuuan guys. Ito yung total lot size ng apat na trades na yan. Sabi ko nga divisor to. Let's say ang calculated lot size is 0.4. Madi-divide into 4 yun. So, tig isang trade, since may apat kang layer ng trade, 0.1. So, pasok ka pa rin sa proper lot sizing. So, sana maintindihan niyo yung part na to guys. Mga mahalagang points dito kapag talagang seryoso sa trading talaga. Ito ang sabi ko, madidisiplina ka dito kasi meron kang sinusunod na proseso, may sistema ka. So, kailangan mo lang talagang intindihin yung system. Hindi naman siya mahirap eh. Yan. So, ngayon, i-explain ko sa inyo. Siguro hindi ko na masyadong tututukan tong trailing at saka itong break even. Pero papahapyawan lang natin guys. So, for now, explain ko yung trailing. So, yung trailing, alam niyo naman yan eh. Meron niyang mini-maintain na pips or distance from the current market sa current price. So, kapag inactivate mo yan, so naka-default ng 0 to. So, meron ka, depende yan sa'yo kung ilang pips. Yan. So, eto, in detail na lang, dun sa mga webinar na lang siguro or sa mga mentoring na lang siguro explain to. Pero, may calculation dito, guys. So, kaya dinefault ko lang ng 0 kasi depende, kasi by default naman naka-money management naman tayo. Ayun. Yung trailing, alam naman natin yan. Sabi ko, kapag 30 pips away, yan, sumusunod lang yung stop loss mo. Pero hindi ako fan ng trailing. Most of the time, yung money management talaga. Okay. Next, break even. Yung break even naman guys, kapag na-hit yung TP1, magmumove lahat ng stop loss mo or yung mga remaining stop loss ng orders mo sa taas ng, let's say, nag-buy ka, sa taas ng entry point mo. So, doon mapupunta yung mga stop loss mo. So, secured na yung TP1 mo, hayaan mo na lang na mag-break even ka. So, yan yung previous uh, feature ng, dyan nag-umpisa yung money management. Yan. So, syempre, iisipin mo, pag bumalik yung sayang, let's say, ang market is from entry point, let's say, 100 pips na. Eh, ang ganda-ganda pa ng lot size mo. No? Sayang din yun kasi hindi mo na-secure yung profit during that time. Pero, anyway, yan. I-discuss ko naman sa inyo etong money management. Alam ko guys, yung iba sa inyo, alam na to. Pero yung iba, gusto kong tutukan nyo to guys. Money management. Paano gumagana tong money management? Pwede ko pong pakita sa inyo. Sana gumana yung whiteboard natin para may marks. Money management. Okay, I think gumagana naman siya. Okay, yan. Yung whiteboard, hindi kasi gumagana kahapon to eh. Okay guys. So, lagay ko lang dito para makita nyo. Yan. Dito tayo yan. O, paano din yung, anyway, alisin lang natin eh. Para, yan. Okay. Dito, yan. So, dito tayo guys. Ganito, paano gumagana yung money management? Wala akong pen kasi guys eh. Ito yung money management natin guys. MM. Yan. MM Money Management. Yan. So, um,
i-demo ko sa inyo kung paano gumagana. Paano yung sequence, paano yung pagkakasunod-sunod guys. Eto, baka naririnig nyo guys, kung nakasali kayo sa mga iba't ibang mga GC, sabi nila, or sinasabi nila after, after hitting maybe 50 pips, 30 pips, sinasabi nila, remaining orders nyo, i-move nyo yung stop loss sa break even. So yun palagi yung sinasabi nila or yun yung parang ina-advise nila sa mga members nila para ma-secure yung mga profit natin. Pero eto sa atin guys, meron tayong kaparaanan or meron tayong smarter way to secure our profit using trading manager. Alam ko, medyo naglalaro na yung isip nyo dito kung paano gumagana. So, ito yung smarter way, guys. So, money management. Ganito siya gumagana, guys. So, tatarget ko yung apat, guys, apat na trades. So, magdodrawing, pagpasensya nyo na lang yung drawing ko dito. So, okay, okay. First line. So, ito, almost same yung mga pips nito, guys, or yung target natin dito. Ipalagay na natin pare-parehas. So, ito yung So kahit tumagal tayo dito guys, gusto kong maintindihan yung mabuti. So ngayon nakaka 45 minutes na akong discussion dito. Pero mas maganda kasi to guys kesa paputol-putol, lalo na yung mga reels or magandang isang parang may napanood ako noon na ganun eh. Mas magandang isang bagsakan na ng discussion. TP1 yan. And then lastly, no, meron pa tayong dalawang line guys. Yan. Okay. Yan. So, eto guys, itong binibigay kong example sa inyo is buy entry. So, buy entry guys. So, eto yung entry point natin. Ba yan? Bakit try ko na lang ganyan. Sensya nyo na guys. So, ang gusto ko lang maintindihan yung entry point tapos eto, mas mabilis. SL. Yan. Ganito gumagana yung money management guys. Kaya nyo namang gawin yun guys. Pero, sabi ko nga, meron tayong kaparaanan or smarter way na ang gumagawa is yung trading manager na mismo. Yung iba ang ginagamit nila pinipindot. May button sila specifically to move the stop loss. Pero sa atin guys, automatic. Anong automatic guys? Yung trading manager nga ang gumagawa para ma-move yung mga stop losses natin. Eto guys, stay with me. Kailangan yung maintindihan kung paano gumagana yung mga feature ng trading manager natin. Especially itong money management. So, let's say for example, buy tayo, naka-buy entry tayo. And then yung market natin, yung market price, tumaas yan. And then, okay, na-trigger na yung entry natin. Active na yung orders natin. And then after a while, and then nag-retrace and then bumalik. Hindi pa naman na-hit yung stop loss natin. And then, boom! Na-hit yung TP1 natin. Ngayon, of course, anong mangyayari dyan? Out of the picture, mawawala na si TP1. Ngayon guys, anong gagawin ni trading manager? So originally, ang stop loss natin is nandito. Yan, nandito. Since na-hit na yung TP1 natin, ang logic or ang susundin na ni trading manager since triggered na yung TP1 at saka close na, yung stop loss from here pupunta na dito. So i-emphasize ko lang guys, maglalagay ako ng line dito lang sa taas. Kasi
accounted dito yung spread buffer, guys. Meron tayong spread. Yan, SB. Spread buffer. Para at least kahit yung market mag-pullback at saka ma-hit to, hindi ka magne-negative. So, ayan. Ngayon, guys. Next. So, yun. Na-move na yung stop loss natin dito, guys. Na-move na yung stop loss natin. Tayo ba nag-move? Hindi, si trading manager. Ngayon, continuously, naglalaro na naman si TP, ay si market price, and then, after a while, na-hit yung TP2. Yan. Ito, guys, is for your information, stop loss ng TP2, TP3, TP4. Kasi ito na yung remaining active order. Ngayon, since na-hit na tong TP2, out of the picture, mawawala na din to. Diba? Out of the picture na to. So, check. Nakita na naman ni trading manager yan. Ngayon, from here, yung stop loss mo, pupunta naman dito. Hindi siya nag-straight. Pupunta siya dito. So, eto na naman yung bagong stop loss natin. Kaninong stop loss to, guys? Wala na si TP2 at TP1. So, stop loss, remaining stop loss ng TP3 at saka TP4. Just so you know, guys, running in profit na rin tayo sa kanila. Now, after a while yung market nag-move kasi bullish na bullish, and then na-hit yung TP3 naman natin ngayon. Siyempre, mawawala na si TP3. Yan, mawawala na si TP3. Yung stop loss naman natin dito, mag-move ulit dito. Yan. Eto na yung bagong stop loss mo. Ano na lang yung natitirang stop loss natin dito? Stop loss ng TP4. Ayan. Stop loss ng TP4. Kasi, ayan. Kumbaga, malawak na yung room for, kumbaga, kung magpo-pullback man yan or mag-retrace, hindi basta-basta. Kumbaga, kung i-compare mo siya sa break-even, nandito lang kasi yung break-even sa may entry point. So, sayang din to kung ilang pips to. So, yan guys. Na-hit na yung TP3 natin, stop loss, nag-update, nandito na siya. So, ilang level yung movement ng stop loss natin? 3 beses, guys. Una sa entry plus spread. So, above target, ay above entry yon. And then, pangalawang stop loss sa TP1, pangatlong stop loss sa TP2. Ngayon, hit yung TP3 naman natin, nandito na, sa baba. So, ito, magmumove pa, pero wala ka ng TP5 eh. So, kapag yung market keep on trending up, kapag na-hit yan, actually, ito, magmumove pa yan eh. Dito na siya. Pero, wala na yan kasi close na yan eh. Yan. Kaya gumagana yung money management. So, hindi ka na magmamanual dito, guys. Hindi ka na magmamanual dito. Ang pinaka-triggering point lang talaga dito is yung entry. Yung first entry mo, yung TP1. Kapag na-trigger yan, kahit iwanan mo na yan, bahala na yung market. Kung iti-trigger man yan or may hit yung uh, break even mo. Kasi plus spread buffer naman yan. So meron. Kasi nga, yun yung sistema natin. Hahayaan lang natin yung trade mag-play out. Kasi at the end of the day, ang i-expect mo lang naman dyan na mahihit is yung TP1, and then hayaan mo na. Or may hit yung stop loss. So sabi ko nga guys, yung sistema sinusunod natin. Yan. So eto. So ulit-ulitin nyo lang guys kung paano gumagana tong money management. I know some traders, nag-a-advise sila move your stop loss to break even, move a little bit higher. Eto, ganyan. Imagine guys, sabi mo, kung gusto mong maging efficient sa pagtitrade, kailangan mo ng assistant, which is mga ganitong utility. EA utility.
Kagaya na itong pinapakita ko sa inyo, ina-explain ko sa inyo. Itong trading manager na sarili namin dinevelop guys. So yan. So nandito yan guys. So nakikita yung pangalan namin dito. So ito guys, itong system na to for free. So if you want this, sabi ko nga guys, message nyo lang kami. So kailangan nyo lang sundin yung mga requirements namin. Hindi naman siya mahirap. Kumbaga, kayang-kaya nyo naman gawin yun. So ayan. Ano pa ba yung kailangan natin i-discuss dito? Yan. Sabi ko nga guys, eto. Bibigyan ko kayo ng additional mga information about the strategy that we are using. So 15 minutes time frame guys. Ang ginagamit namin dito is orb strategy, opening range, breakout. 15 minutes yung ino-consider namin dito. So yun yung candle na hinihintay namin after London or after New York session. 15 minutes. Yun yung minamark namin. Now, meron pa kaming mga dinagdag dito. Meron akong dinagdag dito na confluence lang guys. Especially volume, RSI. And then ito, tatlong time frame, mini mini chart, mini chart ng tatlong time frame ng daily, 4-hour time frame, at saka 1 hour. Dito pa lang makikita na natin kung ano yung magiging bias natin. Kasi sabi nga nila, trend is your friend. Hindi natin pwedeng i-counter. Let's say bullish yung market. Maybe pwede kang mag-sell short dun, pero for short period of time lang. Pero ang rules talaga doon, kailangan nating sundin or kailangan nating sakyan kung ano yung trend ng market. Now guys, separately, meron akong indicator dito kasi hindi ko na dinagdag dito. So, pakita ko sa inyo. So, ito yung macros. Macros 8. Simple lang yung konsepto nito guys. Baga additional confluence lang. Alam ko sa inyo guys, yung mga matatagal na rin, alam nyo na kung ano yung nandito. So, number one guys, since nasa 15 minutes kami, yung ginagamit namin dito is crossover. So, may mga terminology ako dito guys. Tinuturo din namin to. Tinuturo ko din sa mga aspirant, mga gustong matuto sa system namin. Number one guys, basically, nagmamark tayo as you can see here sa 15 minutes. Ito yung orb high natin. Ito yung orb low. And then, yung iba, baka nakikita nyo, ginagamit din nilang pang scalp tong slow at saka fast moving average na to. Crossover na to. Ito, ginagamit ko siya pang additional na confluence or confirmation. Just in case nag-breakout yung candle sa mga level na to, either high or sa low. So, let's say for example, eto kanina, nag-mark tayo ng 15-minute candle natin, and then, ang pinaka-latest, kasi nasa loob siya ng range. Ito guys, yung mga hindi pa, so ito yung mga changes sa system. So, meron tayong levels dito, orb high, orb low, and then, ang pinaka-latest natin dito na crossover is buyers crossover. As you can see here guys, meron tayong label dito. Ito yung macros confirmation. Nilagay ko lang dito para maging aware lang tayo, nakikita natin kung ano yung nangyayari. Mga basic confluence lang to guys, pero napakalaking tulong to. So as you can see, nakikita nyo dito, buyers crossover. Ito pa rin siya kanina. So meaning to say, additional confluence to my candle breakout, aligned siya.
So, buyers crossover, okay, buyers in control. And then, nag-breakout dun sa orb high, okay, buying confirmation yon. And then, kanina guys, before ako nag-entry, RSI ko, ang RSI ko is greater than 55. So, valid. So, ganina pang ganito siya. Valid buying breakout. Yan. And then, eto. Nakikita nyo to. Ito yung calculation naman or indicator ko para sa calculation ng volume. So, eto, pair candle to guys. Paano ko to ginagamit? So, ito yung kaparaanan ko guys. So, ito, nakikita natin dito, meron tong percentage. Kumbaga, market, syempre, indicates green. Bulls yan, mga buyers yan. So, ito yung delta or ito yung difference ng percentage when it comes to percentage. 24%, anything that is greater than 15%, ang in control talaga dito is buyers. Nasa 15 minutes ako guys. Nakikita din natin dito ang last candle out of out of 1,936. Sa total volume yan guys. Ang buyers nun is 1,372 against 564. So, ganyan ko binabase. Eto guys, parang weighted to eh. Dyan ko binabase yung mga, kumbaga kung ano yung magiging decision ko dito. And then, higit sa lahat guys, nakikita ko dito. Nakikita nyo dito, ito yung mga time frame natin. Daily, 4 hour, 1 hour. Dito, makikita nyo na yung market sentiment dito guys. I'm sorry, close ko muna yan. Nakita nyo yung market sentiment dito. Alam ko, maalam na kayo or marunong kayo magbasa ng kung ano yung flow ng market. Yan, kung bullish or eto, additional na lang guys, nilagay ko. Nakikita nyo dito, meron tayo dito sa taas ng etong daily, 4 hour, taka 1 hour. Eto, mas malaki yung font niya. Yan yung past market. So, the market for daily is suggesting bullish. Same thing sa 4 hour bullish. And then yung 1 hour strong bullish. And then, ito nakikita nyo nasa loob ng box. Strong bullish. Yan. Nakikreate parang kasi yan sa 1 hour. Pagka-open ng candle, doji pa yan. Kaya nakikita yan, doji. Pero yan, majority guys suggesting strong bull. Ibig sabihin, buyers in control. So, meron na akong bias. Sa daily, alam ko na yung bias ko. Oh. And then, aligned na rin dito kanina. Ang crossover ko, buyer. And then, ang breakout candle ko, nasa high. And then, para i-relate yung breakout candle na yun, guys, makikita nyo. Kasi dito, sa 15 minutes tayo nagmamark. And then, dito natin kinoconsider itong mga crossover na to. Magja-jump lang ako sa 5 minutes, guys, So, 5 minutes, ang titignan ko lang dito, sa 5 minutes, titignan ko naman yung volume or yung RSI. Kasi dito ako magtatiming. Kaya dito ako papasok ng entry ko. So, as you can see here, um, eto, etong candle na to kanina. Ito yung mga previous high, halos equal high to. So, etong dito na ako pumasok kanina. Actually, pwede mong hintayin yung retest dito. Pero kasi dito, may indicator ako dito ng volatility status, guys. Dito nakikita nyo, ATR fail. So far, ngayon, ATR fail. Pero kanina, ATR pass. So, yung market, as you can see, guys, dire-diretso na yan. So, yung chances na yung momentum dire-diretso talaga yan. Hindi na babalik, minsan hindi yan nagre-retest. So, yun yung indicator ko para makita, magkaroon ako ng idea na ang volatility status ngayon is yun, mataas.
So, yun yung chance. Kumbaga, breakaway market, yung mga dire-diretso yan. Minsan hindi siya nagpo-pullback ng mga major pullback wala. Lalo na pag opening. So, eto, same thing, yung candle na nag-breakout, titignan ko tong RSI ko kung greater than 55. Kasi kung greater than 55 yan, align na naman sa bias ko na buy. Kasi yung breakout candle na yon, nag-create siya ng yung momentum niya. Kasi alam naman natin RSI, momentum. Yun yung tulak niya. So nakikita natin dito, mag-highlight to. Nakikita nyo, nagko-color green to, white to green. And then, the breakout level confirmation, suggesting valid buying breakout. So, ayan guys. So, ganun ko lang binabasa to. So, ito lang, ganito lang yung ginagawa ko. So, yun yung pandagdag ko, pandagdag confirmation or confluence sa orb strategy na ginagamit ko in 15 minutes. Marking my key level sa 15 minutes and then jumping to 5 minutes to identify the breakout candle. So, ulitin nyo lang to guys. Ulit-ulitin nyo. So, ganun ko. Pwede, kung ayaw nyo guys, gusto nyo na i-backtest, pwede nyo i-try yung strategy na ginagamit namin. Kasi guys, 15 minutes, yung TP1 mo pa lang dyan, baga, minsan, less than, greater than 80 pips, ganun. Kahit yung TP1 mo lang guys, solve ka na dyan. So, nasa iyo yan. Kung ano yung takeaway mo kung gusto mong i-target lahat, TP1 to TP4. Pero ganun yung nangyayari kasi naka-default siya dahil nga doon sa feature natin na money management. So, ito yung combination, combo. Ito, ginagamit natin na system is orb high or ito yung hybrid orb plus trading manager plus etong macros indicator natin. So, ito guys, sabi ko nga, idea ko. So, ginawa natin to. Nakikita nyo, nandito yung pangalan. Ito pala, nakalimutan ko guys. Alam ko may mga gumagamit din sa inyo to. Nakikita nyo dito, dito sa upper right side ng chart. Nakikita nyo dito, buy side, market is trading above. Ito yung VWAP natin guys. Ito yung volume weighted natin. Volume weighted average price. Yun ba yun? Yan tama. So, yan. Para at least, sabi ko nga, sa mga more confluence, basta yung confluence natin is aligned. Sabi ko nga, pala yung sinashare ko. Aligned confluence equal to boosted confidence. Mas confident ka na i-trade yung market kasi at yun na, naka-align na lahat. So, ito yung system ko guys. So, over the time, ito yung na-develop namin system. Kung gusto nyong i-try itong system namin guys, um, message nyo lang kami sa Facebook namin. So, pakita ko yung Facebook namin guys. Yan. Saan ba yung Facebook ko? Yan. Yan. So, ito guys. Um, so, ito. Forex Trading. Trading Manager EA. Orb. So, pinopost namin dito. Hindi ako, guys, ako yung klase ng, sabi ko, disclaimer lang guys, hindi ako magaling. Hindi ako pro trader. Marunong lang ako. So, marunong ako mag-trade. Marunong din ako mag-develop ng mga EA, tools, especially ito, Trading Manager, tsaka yung indicator natin. So, yan, from time to time, nagsishare kami dito. Yan. Baga, ini-explain din namin dito, guys. Kumbaga, yan, nilalagay namin. Kumbaga, nagbibigay kami ng market overview dito, market recap, yan. So, sineshare namin dito lang, guys.
So sabi ko nga na kino-customize din namin lahat. Gusto niyong maging mas colorful all. Yan. So aside from that guys, kung may existing kayo na strategy or you know what, kung gusto nyong i-automate, pwede nyo kami i-message para gawan ng gawan kayo ng sarili nyong ah well, system, collaboration ba? So, ayun guys. So, eto yung Facebook namin guys. Kung gusto nyo, um, siguro mag-i-schedule ako kasi meron na akong first batch at second batch ng webinar. Nagkaroon na ako. Pero, eto, buti ito na naisipan ko gumawa eto medyo mahaba. Mahaba na video. Na-discuss ko naman na dito. Pero wala lang mga slides. Pero karamihan naman ng mga features o mga important things para malaman nyo, nabanggit ko na dito. Yan. So yan, ito yung Facebook natin guys. And then sa TikTok pala nag-live din pala ako doon guys. So dito, i-message nyo lang ako. Meron pala akong eto, para may update lang yung iba. So iniisip ko, first 10, as a group na, magkakaroon ako ng exclusive na uh, group mentoring guys. And then bibigyan ko kayo ng 1 month trial para i-try to. Gamit gamit ng ibang broker pwede. Kasi kukunin ko lang yung MT4 ID nyo para magawa ko kayo ng license. Kasi nire-regulate din natin tong distribution ng system natin guys. So ayan, as you can see, eto guys, ito yung analysis ko kanina after ng opening ng market session ng New York. Hindi man to 100% guys, pero ito, mga pagkwento na ako. At least, kung seryoso ka talaga, kung naabutan mo hanggang dito sa part na to. Yung iba kasi masyadong nakafocus sa win rate. Well, ma, sa akin naman, okay naman. Wala nang problema doon. So, alam natin na walang 100% win rate. Now, ang bagang problema lang, nagiging problema lang kasi, yung iba, ang iniisip lang nila is yung win rate. Let's say for example, yung system ni Juan, 70%. And then, inintroduce niya kay Pedro. Ito naman si Pedro, ginamit niya yung system and then after a while, let's say, sunod-sunod yung losing streak niya. Tapos, after that, sasabihin niya, hindi naman effective yung system mo, ganito, ganyan. Kasi, nakakalimutan niyo yung 30% or yung losing rate. Yun yung katotohanan dun. Nakakalimutan nila. Parang na out of the equation yung losing rate na yun. Ang iniisip lang nila yung win rate. Sisisihin ka na lang after nun. Kaya dapat maging mindful tayo na meron tayong losing rate, guys. Hindi din mapipinpoint nung mentor nyo or yung coach nyo or kami, hindi namin masasabi kung ano yung unang-unang may experience nyo kapag ginamit nyo tong system namin o yung system ng iba. Hindi namin masasabi na ang may experience nyo is yung winning rate or yung losing rate. Hindi namin alam kung ano. So, dapat maging maalam tayo pagdating sa bagay na yan, guys. Kaya mahalaga ang isang nag-aaral pa lang or sabi nga nila daig ng marunong, ha? Daig ng ano ba yun? Basta kung may alam ka, I mean, mas angat ka. Hindi naman sa mas angat. Mas lamang ka kasi mas maalam ka eh. So alamin alamin natin muna yung mga bagay na yun.
bago tayo sumukong kung ano mang kasi ito guys, business na to. Kaya ginawa ko to para at least makapag-share ulit ako guys. Kasi it's been a while. Yung shinare ko, tagal na rin yun. So ito siguro ipopost ko sa Facebook at saka sa YouTube. At saka ipopost ko din sa Telegram. Medyo mahaba-haba na din to. Pero okay lang. Para at least naiintindihan nyo kung ano yung ini-introduce namin dito guys. This is my own system. And then, sasama ko yung mga kasama ko dito, yung mga nag-stay since day one. Nakakapag-contribute sila ng mga inputs nila. Eto, baka pwede mong idagdag to bro. Pwede mong ibayin to brother. Mga ganyan. Open naman tayo kasi yan nag-uumpisa lahat collaboration. And again, kung may existing kayong system and then profitable kayo nun, yung gusto nyo i-automate or what, pwede nyo kaming message. Pwede nyo kaming tawagan. Pag-usapan natin guys. Kasi iba pa rin yung may ganito ka eh. May assistant ka. Mas mapapadali yung trading journey natin. So ayun, I hope meron kayong dagdag kaalaman na nakuha dito, especially dito sa strategy namin. And then kung gaano ka-importante o kahalaga na meron kang trading manager. Simple lang tong trading manager namin guys, pero napaka-powerful. I can say napaka-powerful. Siyempre, sabi nga nila, instead na work hard, work smart. So ayan, nakikita nyo guys, oh, yung volatility status. Makikita mo naman sa galaw niya eh. So APR pass, volatile yung market ngayon. And then suggesting strong bull pa rin. Bullish pa rin tayo. Ah, ang RSI natin is 70. Pero let's see. Almost mahit na yung TP2 natin. So ganyan lang nangyayari guys. Kapag nahit yung TP2, yung stop loss natin, mapupunta naman dito sa saan na ba yung stop loss? Ay, pala, nandito pa pala. Yan. Akala ko nawala na. Yan. Hindi ko alam kung nakikita nyo guys yan. Akala ko nawala. Yan. Yan guys. Hopefully may natutunan kayo dito. Hindi ko umabot ka dito guys. Umabot kayo dito. Kung seryoso talaga kayo sa pagtitrade, kailangan yung matuto ng sarili nyong kung nag-uumpisa pa lang kayo, hanapin nyo yung pinaka akma sa inyo or yung pinaka pasok sa requirement nyo bilang isang trader. Kung baga, doon ka komportable. Ako, madami na rin akong trinay na mga strategy. And then, kapag nakuha nyo yung pinaka-strategy na gusto nyo, kagaya ko, itong orb strategy. Madaming gumagamit nito guys. Madami mga strategy outside. Dapat mag-stick lang kayo doon and then mag-set kayo ng mga rules nyo. Dito guys, meron na tayong existing system. Nandito na lahat ng mga management na kailangan mo, mapa-risk man yan, mapa-money. Nandito na. So, saan ka pa? And then yung system is free. Sabi ko nga guys, free. May mga requirements lang tayo. So, if gusto mo mag-collaborate, either kung broker man yan or uh, beginner na gusto mag-trade, message nyo lang kami. Willing kami makipag-collaborate guys. Tutulungan namin kayo. Matutulungan nyo din kami. Win-win situation lang yan guys. Ganun lang. Tulungan lang guys. So nandito na, meron na kami existing. Ito, nag-share naman ako from time to time kung ano yung trade ngayon. Hindi ako nag-share daily. Kasi kung walang opportunity, hindi ako minsan tinatamad lang talaga. Pero yun, ganun. Hindi natin pinipilit yung market.
So, hindi natin pinipilit yung sarili natin para mag-place ng trade kung wala talagang opportunity. Yan. So, hindi to 100%. Meron din tayong mga losing trades or what. Pero ang importante, meron tayong sinusunod na sistema. I hope madami kayong natutunan ngayon guys. Kung may mga questions kayo, um, just message me. At hanggang sa muli, salamat ulit.